Ang anak ko ay nasa matinding paghihirap at kailangan niya ang aking bato. Sinabi sa akin ng manugang ko, tungkulin mo ito, ikaw ang kanyang ina. Naghahanda na ang doktor na operahan ako nang biglang tumakbo papasok sa silid ang 9 gulang kong apo at sumigaw, "Lola, sasabihin ko ang totoo kung bakit talaga kailangan ni Lolo ang iyong bato." Natigil ang buong pangkat medical. Natutuwa akong nandito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, i-like ang button, mag-subscribe sa channel, at sabihin mo sa comments kung saan mo naririnig ang kwento ko ng paghihigante. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo ang narating. Nakahiga ako sa malamig na bakal ng operating table. Ang puting ilaw ng surgical lamp ay sumasakit sa aking mga mata. Sobrang liwanag nito, gusto kong pisilin ng todo ang mga mata ko, pero hindi ko magawa. Panis ang buong katawan ko. At hindi ito dahil sa lamig. Ito ay dahil sa nakakasakal na pakiramdam na para bang ang kapalaran mismo ang humihigpit sa leeg ko. Ang tuloy-tuloy na beep-beep ng heart monitor ay isang hindi matitinag na ritmo. Ngunit bawat tibok ay parang martilyong tumatama sa ulo ko. Naririnig ko ang bawat tunog sa silid ng may kristal na kalinawan. Ang metalikong kalansing ng mga instrumento habang iniaayos ito ng nurse. Ang pag-ugong ng papel habang sinusuri ni Dr. Evans ang aking file. At pati ang mahihinang bulong mula sa kabilang panig ng salamin kung saan naroon ang manugang kong si Rebecca kasama ang kanyang mga magulang. Sinisikap kong itaas ang aking tingin patungo sa salaming hindi malinaw. Naroon si Rebecca, nakataas ang mga braso sa dibdib na may tingin na matalim na parang labaha. May binubulong siya sa kanyang mga magulang, ngunit hindi niya ako tinitigilan ng tingin. Para bang may iniuutos siya sa akin. Lagdaan mo na, gawin mo, huwag kang mag-atubili. Nalagdaan ko na ang consent form para ibigay ang aking bato sa anak kong si Adam. Nasa mesa ng doktor siguro ang papel na iyon ngayon, kasama ang nanginginig kong pirma at hindi na mababagong pangako. Hawak ng nurse ang hiringgilya at kumikislap sa ilaw ang anesthesia. Pinikit ko ang aking mga mata. Sinubukan kong huminga ng malalim pero ang dibdib ko ay parang mabigat na tingga. Naalala ko si Adam, ang panganay kong anak, na pinalaki ko at isinakripisyo ang buong buhay ko para protektahan. Nasa katabing silid siya, mahina, naghihintay sa bato ko para mabuhay. Sinasabi ko sa sarili ko, ito ang tamang gawin. Bilang isang ina, kailangan kong gawin ito. Pero bakit ganito ang kawalan ng pakiramdam sa kaluluwa ko? Ang walang pangalang pagkabalisa na ito. Bigla, isang malakas na ingay ang nagpulat sa akin. Bumuwak ang pinto ng operating room at isang bugso ng malamig na hangin ang pumasok, na naging sanhi para manginig at magsalabat ang tray ng mga instrumento sa mesa. Parang huminto ang hininga ng buong silid. Binuksan ko ang aking mga mata, sinubukang itaas ang aking ulo kahit na mahigpit akong nakagapos. Ang aking 9 taong gulang na apo na si Mario ay pumasok na parang munting buhawi. Natabunan ng putik ang kanyang mga sapatos. Nalilinya ang uniforme niya sa paaralan at umaalon ang kanyang maliit na dibdib habang humihigop ng hangin. Sa likod niya, may isang natatakot na nurse na hinahabol siya, sumisigaw, "Bata, hindi ka pwedeng pumasok dito. Diyos ko, tumigil ka." Ngunit hindi tumitigil si Mario. Tumakbo siya nang diretso papunta sa akin. Ang kanyang malalaki at bilog na mga mata ay puno ng takot, ngunit pati na rin ng determinasyon. "Lola," sabi niya sa nanginginig na tinig, na napakalinaw at piniga ang puso ko. "Kailangan kong sabihin sa lahat kung bakit talagang kailangan ng tatay ko ang bato mo." Nanahimik ang buong silid. Ang tunog na beep-beep ng heart monitor ay mas lumakas ngayon, na para bang gustong hatiin ang espasyo. May nahulog na pares ng surgical forceps ang isang doktor sa tabi. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol na sahig ay nakabingi. Isang matalim na pagputol sa tensyon. Tinitigan ko si Mario, ang apo kong munting bata, na hanggang ngayon ay nasa mga bisig ko pa rin at binibigyan ko ng kwento tuwing gabi. Nandoon siya, nakahawak sa isang lumang cellphone, maputla ang mukha, pero maliwanag ang mga mata. Ano ang alam niya? Bakit niya sinasabi ito? Ang bilis ng tibok ng puso ko na para bang gusto nitong lumundag palabas ng dibdib ko. Gusto kong sumigaw para tanungin siya doon mismo, pero tuyong-tuyo ang lalamunan ko kaya hindi ako makapagsalita.
Si Dr. Evans, ang punong siruhano, ay kumunot ang noo. Itinaas niya ang kamay, senyales para huminto ang buong koponan. Malalim pero matalim ang boses niya. Anumang sasabihin mo, sabihin mo na ngayon. Nakita kong dumaan ang tingin niya sa akin at tumapat kay Mario na para bang kasama rin siya sa kakaibang sandaling ito sa kabilang panig ng salamin. Pinukpok ni Rebecca ang pinto na naginginig ang salamin. "Huwag mo siyang pakinggan!" Sigaw niya ng malutong, halos hysterikal na tinig. "Bata pa lang siya, makikita mo." Ngunit ang tingin ni Rebecca ay hindi na malamig. Nanginginig ito sa takot na parang may lihim na malalantad. Hindi tumingin si Mario sa kanyang ina. Ako lamang ang tinitigan niya, mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone sa maliit niyang kamay hanggang sa pumuti ang mga knuckles niya. Malalim siyang huminga na para bang kinokolekta ang lahat ng lakas ng loob sa buong buhay niya. Gusto kong umupo, yakapin siya at sabihan siyang huwag matakot. Pero hindi ako makagalaw, nakatingin na lang ako. At sa mga mata ng apo kong lalaki, nakikita ko ang isang kirot, isang katotohanang sinusubukan niyang ilantad. Sa sandaling iyon, habang tila humihinto ang hininga ng buong silid, binaha ang isip ko ng mga alaala ng nakaraan na parang pagguho ng niebe, ng mga araw na inakala kong ang pamilya namin ay isang saradong bilog na puno ng pag-ibig at tiwala. Naalala ko ang lumang bahay namin sa Chicago, kung saan ang bawat sulok ay mabango ng disinfectant, isang amoy na sobrang naisasanay ako kaya hindi ko na ito napapansin. 67 na ako, pero minsan pakiramdam ko mas matanda pa ako na para bang ninakaw na ng panahon ang aking sigla noon pa man. Ang asawa kong si Joe ay higit ng 10 taon na nakahiga sa kama. Nakaupo siya sa kanyang lumang wheelchair na kumikiskis ang mga gulong sa tuwing itinutulak ko siya sa bakuran para makahinga. Bihira siyang magsalita. Paminsan-minsan lang siyang bumubuntong hininga, ang tingin ay tila wala sa sarili. Noong isang beses, hinawakan ko ang kanyang kamay at tinanong ko siya, "Joe, pagod ka na ba sa buhay na ito?" Tumikim lang siya nang hindi sumagot. Hindi ko alam kung naintindihan niya ako o kung ako lang ang nakikipag-usap sa sarili ko. Ang bahay na iyon ang buong mundo ko, ang lugar kung saan ko pinalaki ang 2 anak kong lalaki, sina Adam at Brandon. Ginawa ko ang lahat para umasenso sila. Gumigising ako tuwing madaling araw para pumunta sa palengke at magtinda ng mga ani. Tuwing hapon, uupo ako at mananahi ng damit para sa mga kapitbahay. At minsan, nagpupuyat ako hanggang hating gabi para ayusin ang mga napunit na kamiseta at maihatid ang mga ito sa tamang oras. Naging magaspang at may kalmot ang mga kamay ko, at ang mga kuko ko ay laging may dumi mula sa paghuhukay sa palengke. Pero hindi ako nagreklamo. Gusto ko lang na magkaroon sina Adam at Brandon ng mas magandang buhay, na hindi sila magdusa tulad ng pagdurusa ko. Si Adam, ang panganay kong anak, ang pagmamalaki ko. Matibay siya, matangkad, nagtatrabaho sa konstruksyon at palaging umuwi ng may malakas na tawa. Ngunit nitong mga nakaraang taon, nagsimulang humina siya. Sa una, pagod lang siya. Pagkatapos, unti-unti, nakita kong nanlalata siya at lumulubog ang mga mata at minsan ay kinilabutan ako nang sabihin niyang umiihi siya ng dugo. Yakapin ko siya at tinanong, "Adam, anong nangyayari sa iyo anak? Sabihin mo sa akin." Tumango-tango lang siya at ngumiti ng mahina. "Huwag kang mag-alala ma, siguro dahil lang sa sobrang pagod." Si Rebecca, ang manugang ko, ay pumasok sa buhay namin na parang kakaibang hangin. Maganda siya. Magiliw siyang magsalita. At sa simula, tunay kong pinaniwalaan na biyaya siya para kay Adam. Masigasig siyang nag-alaga sa kanya. Nagdadala siya ng gamot sa bahay, binabantayan ang kanyang pagkain, at pinapaalalahanan siyang inumin ang kanyang mga tableta sa eksaktong oras. Pinupuri ako ng lahat ng kapitbahay. Masuwerte ka talaga, Mrs. Jones, na magkaroon ng ganoong kabuting manugang. At naniwala rin ako. Sa tuwing makikita kong binibigyan ni Rebecca si Adam ng mangkok ng sopas, sinasabi ko sa sarili ko na sobra lang akong nag-aalala. Pero minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin ng malamig at parang nagbibilang na para bang may tinatago siya.
Minsan nakita ko siya sa bakuran na nakikipag-usap sa telepono ng mahina pero nagmamadaling boses sa hating gabi. Huwag kang mag-alala, ayon sa plano ang lahat. Tinanong ko siya, Rebecca, sinong tinatawagan mo ng ganito na hating gabi? Nagulat siya at kinakabahan na tumawa. Kaibigan ko lang matulog ka na. Si Brandon, ang bunsong anak kong lalaki, iba siya. 26 na siya. Nakatira siya ilang blok lang ang layo sa bahay ko at nagtatrabaho bilang tubero at elektrisyan. Hindi masyadong marami magsalita si Brandon, pero sa tuwing bibisita siya, laging may dala siyang pagkain. Minsan ilang dalandan, kung minsan namang tinapay na mainit pa. Uupo siya sa tabi ko habang inaayos ang bentilador sa kisame na kumikiskis o nagpapalit ng bombilya sa kusina. Minsan tinitigan niya ako at sinabi sa malalim niyang boses, "Ma, huwag mo namang pagodin ng husto ang sarili mo. Ayokong makita kang pagod-pagod." Ngumiti na lang ako at kumaway. Kayang-kaya ko pa ito, Brandon. Ikaw na lang ang mag-alala sa kapatid mo. Mas kailangan ka niya. Pero umiling lang si Brandon, puno ng pag-aalala ang tingin niya. Si Mario, ang apo kong lalaki, ang tanging ligaya ko sa mabibigat na araw na iyon. 9 na taong gulang siya at madalas dumadalaw sa bahay ko na may dalang maliit na backpack sa likod. Mahilig umupo si Mario sa bakuran at maglaro ng ilang plastik na kotse na binili ko sa Tiangge. Minsan, tinitingnan niya ako ng kanyang bilog na mga mata at sinabi, "Lola, nakikipag-usap si Mami sa telepono tuwing gabi. Narinig kong may sinabi siya tungkol sa gamot, pero hindi ko naintindihan." Ngumiti ako at pinahaplos-haplos ko ang buhok niya. Sigurado akong nagtatanong lang siya sa doktor tungkol sa gamot para kay tatay mo. Huwag mong masyadong isipin, anak. Pero sa loob ko, nagsisimula ng sumibol ang buto ng pagkabahala. At isang hapon, nagbago ang lahat. Nasa kusina ako noon, naghahanda ng hapunan. Ang amoy ng sinang bigas ay kumakalat sa hangin nang pumasok si Rebecca. Hindi siya bumati, hindi siya ngumiti. Tumayo lang siya roon na nakabalingkis ang mga braso. Matalim ang boses niya, parang kutsilyong humihiwa sa hangin. "Ma," sabi ng doktor, "bato mo lang ang bagay. Responsibilidad mo ito. Kailangan mo siyang iligtas." Nanlamig ako. Ang kutsara sa kamay ko ay nahulog sa kawali na may malumanay na kalampag. Tiningnan ko siya. Hinahanap ang kahit kaunting init sa kanyang mga mata, pero ang nakita ko lang ay isang malamig na determinasyon, halos isang utos. "Rebecca, alam kong gagawin ko ang lahat para kay Adam," bulong ko, pero tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Tumango siya na parabang natupad na niya ang kanyang layunin at lumingon. Hindi pa man lumipas ang 10 minuto nang dumating ang mga magulang ni Rebecca. Pumasok sila sa bahay ko na parabang sarili nila ito. Umupo sila sa mesa sa kusina at sabay na nagsabi, "Tama, ang tungkulin ng isang ina ay hindi mo matatakasan. Ang buong pamilyang ito ay nakadepende na sa iyo ngayon." Nanatili akong nakatayo roon na may hawak pa ring kutsara, pakiramdam ko ay nakasandig ako sa sulok. Si Adam, na sa sandaling iyon ay nakasandal sa isang upuan na sobrang payat na halos hindi ko na siya nakilala, ay hinawakan ang kamay ko. Nanginginig sa lamig ang kamay niya. "Ma," bulong niya, "tiwala akong ililigtas mo ako." Tinitigan ko ang kanyang mga mata, ang mga matang noong bata pa siya ay kumikislap sa sigla at ngayon ay sumasalamin na lamang ng pagod at pagmamakaawa. Tumango ako nang hindi makapagsalita, biglang naramdaman kong naging nakakasakal ang maliit na silid. Ang amoy ng mga halamang gamot mula sa palayok ni Joe sa sulok ay nagparamdam sa akin na hindi ako makahinga. Nang gabing iyon, dinalhan ko si Joe ng mangkok ng sopas niya tulad ng araw-araw. Ang pag-uyog ng wheelchair niya sa sementadong sahig ay isang patuloy na paalala na ako ang pasan ng buong pamilyang ito. Inilagay ko ang mangkok sa harap niya. Tiningnan ko siya, pero bumuntong hininga na lang siya nang hindi nagsalita. Gusto kong sabihin sa kanya na itanong niya kung tama ang ginagawa ko, pero nandoon lang siya na parang anino na walang imik. Lumabas ako sa bakuran kung saan naglalaro si Mario ng kotse niya. Tumingin siya pataas na may masiglang mga mata, pero puno ng pag-aalinlangan. "Lola," sabi niya, "paano kung may magkasakit dahil may ibang tao na nagbibigay sa kanila ng gamot?" Natigil ako sa paggalaw. Lumundag ang puso ko. "Bakit mo yan tinatanong, anak?" Sabi ko,
Pinipilit kong manatiling kalmado, pero ibinabalang ni Mario ang ulo niya at ipinagpatuloy ang pagtulak sa kotse niya nang hindi sumasagot. Ang hindi ko alam noon ay nasa bingit ako ng bangin at ilang hakbang na lang ang makakapagpabagsak sa akin. Sa mga sumunod na araw matapos ang hapon na iyon, nang dumalaw si Rebecca sa bahay ko at hindi na ako binigyan ng pagpipilian, pakiramdam ko ay dinurog ako ng isang hindi nakikitang puwersa na mas mabigat pa sa nakasisikip na init ng tag-init sa Chicago. Patuloy akong bumabangon ng maaga, pumupunta sa palengke para magtinda ng aking mga gulay at kahel, at umuupo sa ilalim ng malabong ilaw para magtahi ng damit. Ngunit hindi na payapa ang aking kaluluwa. Bawat hakbang na aking ginagawa, bawat tahi na aking ginagawa, ay may dalang tanong. Nasa tamang ginagawa ba ako? Kailangan ko nga ba talagang isakripisyo ang sarili ko ng ganito? Ngunit saka, ang nakakaawang tingin ni Adam, ang matatalas na salita ni Rebecca, at ang mapagtanong na mga titig ng kanyang mga magulang ay kumapit sa akin nang hindi man lang nagbigay ng kahit isang sandali para huminga. Kinabukasan ng umaga, nang sisilip pa lang ang araw, nandoon na si Rebecca sa pintuan ko. Katatapos ko lang maghanda ng tsaa. Nagsisimula pa lang punuin ng bango ng spearmint ang bahay nang pumasok siya nang hindi kumatok, nang hindi bumabati. Nanay, sabi niya sa tinig na kasing tigas ng pako. Sabi ng doktor, wala nang masyadong oras. Kung patuloy kang mag-aatubili, maaaring mapanganib ang kanyang kalagayan. Inilapag niya sa mesa sa sala ang isang bunto ng mga medikal na papeles, mga puting pahina na puno ng mga numero at pirma na hindi ko lubos na naintindihan. Tinuro niya ang bawat linya na para bang nagtuturo sa isang bata. Malinaw na nakasulat dito na ikaw lang ang tanging tugma. Wala nang ibang makakapagligtas sa kanya. Nakatayo ako roon na may hawak na takure. Nasusunog ang mga daliri ko sa init ng tubig pero hindi ko nararamdaman ang sakit. Naririnig ko lang ang tunog ng walis na kumikiskis sa semento habang sinimulan kong magwalis sa bahay, isang paraan para makatakas sa tingin ni Rebecca. Narinig kita. Sabi ko sa halos hindi marinig na boses, gagawin ko ang lahat para kay Adam, pero sa loob, may mabigat na bato na pumipigil sa akin, na nagpapaisip sa akin na gusto kong sumigaw, na tumakas. Nagpatuloy ako sa pagwawalis. Ang tunog ng walis ay parang malungkot na ritmo, sinusubukang patabunan ang mga salita ni Rebecca. Pero hindi siya tumigil. Nakatayo lang siya roon na nakamasid sa akin na para bang inaasahan niyang sasang-ayon ulit ako para patunayan na hindi ko magagawang tumanggi. Nang umalis siya, umupo ako sa isang upuan at tinakpan ko ng mga kamay ang aking mukha. Naalala ko si Adam, noong bata pa siya at sinusundan niya ako sa palengke, nakakapit sa aking palda at tumatawa ng malakas. Ma, paglaki ko, ipapatayo kita ng magandang bahay. Ngayon, nakahiga siya roon, payat, maputla, anino na lamang ng dati niyang sarili. Nagtanong ako sa sarili kung maaari ko na lang ba siyang hayaang umalis nang hindi ako gumagawa ng anuman. Ngunit sa tuwing naiisip kong mag-donate ng aking bato, napupuno ako ng takot. Isang takot hindi sa operasyon, kundi sa pakiramdam na itinutulak ako patungo sa isang bagay na mas malaki, mas madilim, na hindi ko malinaw na nakikita. Noong gabing iyon, dumalaw ang mga magulang ni Rebecca. Nagdala sila ng basket ng prutas, ilang mangga at dalandan, ngunit iniwan lang nila ito sa mesa bilang formalidad at umupo sa dalawang pangunahing upuan sa sala na para bang sila ang may-ari ng bahay. Ang ama nito, si Ginoong Collins, ay umubo ng ilang beses at nagsalita sa magaspang na tinig. Noong araw ko, iniaalay ng mga magulang ang lahat para sa kanilang mga anak. Ipinagbili ng lola ko ang lahat ng lupain niya para iligtas ang anak niya. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Dapat mong gawin din iyon. Tumango ang ina ni Rebecca, si Ginang Peterson, na may titig na kasing talas ng kutsilyo. Kung tatanggi ka, mapupunta sa putik ang dangal ng pamilyang ito. Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay? Sasabihin nilang hindi mo mahal ang anak mo, na hindi ka karapat-dapat maging ina.
Nakaupo ako roon na nakahawak sa gilid ng mesa, pakiramdam ko ay nakasukol sa isang madilim na sulok. Gusto kong magsalita para itanong kung bakit ako lang ang pasanin, pero hindi ko mabuksan ang bibig ko. Ibinaba ko na lang ang ulo at tumango ng bahagya na parang automatikong makina. Ang hapunan noong gabing iyon ay mabigat na parang libing. Si Rebecca, na may pilit na kaakit-akit, ay naglagay ng isang piraso ng manok sa plato ko pero malamig ang boses niya. "Nanay, ipon mo ang lakas mo para sa operasyon." Tiningnan ko ang manok sa plato ko pero hindi ko maipasok sa lalamunan. Nakaupo si Adam sa harap ko, payat ang mukha at luhaan ang mga mata. Sinubukan niyang ngumiti ng mahina. "Nanay, alam kong ililigtas mo ako. Gaya ng sa tuwing inililigtas mo ako noong bata pa ako." Parang tusok sa puso ko ang mga salita niya. Naalala ko ang mga araw na mataas ang lagnat niya at nagpupuyat ako buong gabi na pinapahiran siya ng basang tela. O ang mga beses na nahulog siya sa bisikleta at tumakbo ako para bendahian ang mga sugat niya. Nariyan ako palagi. Ako palagi ang ina na handang gawin ang lahat. Pero ngayon, bakit ako natakot ng ganito? Nakaupo si Brandon sa isang sulok ng mesa, tahimik na parang anino. Hindi siya kumain. Hinahalo lang niya ang kutsara sa kanyang mangkok ng sopas, hindi inalis ang tingin kay Rebecca. Nakita kong puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tingin, na para bang sinusubukan niyang makita sa likod ng maskara ng aking manugang. Gusto ko siyang tanungin, pero hindi ako nangahas. Mabigat ang hangin sa silid. Ang tanging tunog ay ang pagsalpok ng mga kutsara sa mga plato na parang martilyo sa aking konsensya. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Rebecca at personal niyang dinala ang plato ni Adam sa kusina para hugasan. Hindi niya pinayagang may ibang humawak nito. Mabilis niya itong ginawa, pero napansin kong sinisiyasat niya ng mabuti ang plato na para bang natatakot siyang may makita ang iba sa loob. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Habang nakahiga sa aking lumang kama, pinakinggan ko ang tiktak ng orasan sa pader. Bawat segundo, paalala na nauubos na ang oras ni Adam. Tumayo ako at naglakad sa pasilyo para kumuha ng baso ng tubig. Pagkatapos ay may narinig akong mga bulong mula sa silid ni na Adam at Rebecca. Tumigil ako, nakatayo sa dilim, pinipigil ang hininga. Mahina pero malinaw ang boses ni Rebecca. Pagkatapos ng transplant, magkakaroon tayo ng lahat ng datos. Huwag kang mag-alala, hindi niya iisiping tumanggi. Nakatayo ako roon, nanlilisang ang dibdib ko, nanginginig ng husto ang mga kamay ko, kaya kinailangan kong sumandal sa pader para hindi ako mahulog. Datos, tungkol saan kaya ang pinag-uusapan nila? Gusto kong kumatok sa pinto, harapin siya, pero sa mismong sandaling iyon, binuksan ni Rebecca ito. Nagulat siya nang makita ako at saka pilit nang ngumiti. "Gising ka pa, ma?" Tawag lang ako para itanong tungkol sa gamot niya. Tumango ako at lumingon, pero pakiramdam ko ay parang tinusok ng tinik ang puso ko. Ang ngiti ni Rebecca, ang boses niya, lahat ay tila huwad, parang maskara na nagtatago ng isang kakilakilabot na bagay. Sa mga sumunod na araw matapos ang tensyong usapan namin ni Rebecca at ng kanyang mga magulang, pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa isang malabong panaginip kung saan ang lahat ng pamilyar ay nagiging kakaiba at nakakatakot. Nagpatuloy ako sa aking araw-araw na gawain, pagpunta sa palengke para magtinda, pananahin ng damit, pagpapakain sa asawa kong si Joe. Ngunit mekanikal at walang kaluluwa ang bawat kilos ko. Mabigat ang dibdib ko na para bang may itim na ulap na nakabitin sa ibabaw ng ulo ko. At paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga salita ni Rebecca, ang nakakaawang tingin ni Adam na hindi ako binibigyan ng kahit isang sandaling kapayapaan. Ngunit isang hapon, nang dumalaw si Mario, ang 9 na taong gulang kong apo, lumitaw ang unang bitak sa pader ng tiwalang sinisikap kong panindigan. Pumasok si Mario na ang kanyang sapatos ay may mantsang putik at ang maliliit niyang mga kamay ay malagkit pa mula sa pintura sa klase sa sining. Iniwan niya ang kanyang lumang backpack sa isang sulok, umupo sa sahig at inilabas ang plastik na kotse na binili ko para sa kanya sa Tiangge noong nakaraang taon. Tiningnan ko siya, sinubukang ngumiti pero magulo ang isip ko. Si Mario ay palaging maliit na liwanag sa aking madidilim na araw, sa kanyang mga inosenteng kwento at malinaw na tawa.
Ngunit noong araw na iyon, hindi siya ngumiti. Itinulak niya pabalik-balik sa sahig ang kotse na may maliligaw na tingin. At bigla, itinaas niya ang ulo at tinitigan ako. "Lola," sabi niya sa mababa pero malinaw na boses. Paano kung hindi dahil sa buhay ang sakit ng tatay ko, kundi dahil may sinasadyang nagbibigay sa kanya ng gamot? Natigilan ako na para bang sinampal. Halos mahulog ang kutsara sa kamay ko, pero nahawakan ko pa rin ito ng nanginginig. "Bakit mo sinasabi yan, Mario?" Tanong ko. Sinisikap panatilihing kalmado ang boses ko, pero rumaragasa ang puso ko. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, napakalinaw ngunit puno ng pag-aalalang tila hindi bagay sa kanyang edad. Hindi agad sumagot si Mario. Ibinaba niya ang ulo at nagpatuloy sa paglalaro ng kanyang kotse, pero nakita kong naninigas ang kanyang kamay na para bang may pinipigil. Gusto ko siyang yakapin at tanungin pa, pero ang nangyari ay isang kinakabahan na tawa. "Naiisip mo lang ng sobra, anak. May sakit si tatay mo at pinapagamot siya ng mga doktor." Pero pilit ang ngiti ko at hindi sinuklian ni Mario iyon. Tinitigan lang niya ako. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang backpack niya at tumakbo pabalik sa bahay nila. Ang tanong ni Mario ay parang batong nahulog sa kalmadong lawa ng puso ko na nagdulot ng alon ng pag-aalinlangan. Nanatili ako roon sa maliit kong kusina, nakatitig sa mga gulay sa mesa, pero hindi makapag-focus. Naalala ko si Adam, ang mga bote ng gamot na lagi niyang dinadala kung paano niya kinokontrol ang lahat ng may kinalaman sa anak ko. Sinabihan ko ang sarili ko na baka iniisip ko lang ang mga bagay-bagay. Asawa ni Adam si Rebecca, mahal niya siya, hindi niya siya sasaktan, pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong may hindi tama. Noong hapon na iyon, dumating si Brandon dala ang kanyang kahon ng gamit. Sinabi niyang ayusin niya ang ilaw sa kusina na kumikislap noong nakaraang gabi. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdan, umiikot at humihigpit ng mga bagay. At ang liwanag mula sa bagong bombilya ay nagpaliwanag sa buong kusina. Ngunit nang bumaba siya, nahawak ang lumang bombilya, tumingin sa akin si Brandon nang may kakaibang kaseryosohan. "Ma," wika niya sa mahinang tinig, halos pabulong. Parang kakaiba ang kilos ng hipag ko. Nakakita ako ng ilang bote ng tableta na walang label sa cabinet ng gamot ng kapatid ko at mahusay niyang itinatago ang mga iyon. Nagulat ako at nahulog ang plato na hinuhugasan ko sa lababo na nagbuhos ng tubig sa blusa ko. "Anong sinasabi mo?" Tanong ko, nanginginig ang boses. Bumaba si Brandon sa hagdan at tumayo sa harap ko, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Ma, natatakot ako na ang problema ng kapatid ko ay hindi isang karaniwang sakit. Natatakot ako na Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi, pero ang tingin niya ang nagsabi ng lahat. Nakatayo lang ako roon, basang-basa ang mga kamay ko na para bang lumulubog ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Gusto kong sumigaw para sabihin kay Brandon na sobra siyang nag-iisip na hindi gagawin ni Rebecca ang ganoong kalupitan. Pero hindi ako makapagsalita. Patuloy ko lang tinitigan si Brandon. At sa isip ko, muling umalingaw-ngaw ang tanong ni Mario. Paano kung may sakit si tatay dahil may binibigay na gamot sa kanya? Sinubukan kong itakwil ang ideyang iyon, pero kumapit ito sa akin na parang anino. Hindi ako makatakas. Kinabukasan ng hapon, dinalhan ko ng sopas si Adam sa ospital. Ang puting silid at ang matinding amoy ng disinfectant ay nagpabigat ng aking paghinga. Nakahiga si Adam, payat na may IV sa parehong braso, pero pilit pa rin siyang ngumiti nang makita ako. "Ma, nandito ka na," sabi niya sa mahinang boses. Inilagay ko ang mangkok sa tabi ng kama at nang akmang ibibigay ko na sa kanya ang unang kutsara, nakita ko si Rebecca sa tabi ng kama na may hawak na baso ng tubig. Mahinahon niyang inilagay sa baso ang isang tableta na kakaiba ang kulay. Isang galaw na napakabilis na kung hindi ako nakatingin ng mabuti, hindi ko sana napansin. Pagpasok ko, nagulat siya at nakatapon ng kaunting tubig sa sahig. "Anong tableta iyan, Rebecca?" Tanong ko, pilit na pinakalma ang boses. Ngumiti siya pero pilit ang ngiti. "Supplement ito para sa bato niya. Inireseta ito ng doktor." Tumango ako pero nanindig ang balahibo ko. Hindi ako makapanatiling kalmado.
Pagkatapos kumain ni Adam, hinanap ko ang doktor na on-call, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may makakapal na salamin. "Doktor?" tanong ko nang nanginginig ang boses. "May inireseta ba kayong bagong suplemento para sa bato ni Adam?" Nagulat siya at tiningnan ang file. "Hindi, wala kaming iniresetang bago. Sapat na ang kasalukuyang gamot." Ang sagot niya ay nagpabigla sa akin. Nakatayo ako sa pasilyo ng ospital, nakikinig sa mga anunsyo sa loudspeaker, pero blanko ang isip ko. Nagsinungaling si Rebecca. Ano nga ba ang tableta na iyon? Bakit niya kailangang itago iyon? Nang sumapit ang dapit hapon, dumalaw muli si Mario sa bahay namin. Sa pagkakataong ito, hindi siya naglaro gamit ang kotse niya. Umupo siya sa isang upuan at kinuha mula sa backpack niya ang isang lumang cellphone na sira ang screen. "Lola," sabi niya sa mahina pero matigas na boses, "gusto kong pakinggan mo ito." Nag-type siya ng isang bagay at iniabot sa akin ang telepono. May tumugtog na recording. Boses ni Rebecca iyon, mahina ang boses pero malinaw. Pagkatapos ng transplant, magiging perpekto ang resulta ng test. "Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatangka na tumanggi." Nahulog ko ang telepono. Hindi mapigil ang panginginig ng mga kamay ko. Tiningnan ko si Mario, ang apo kong munting bata, at nakita kong namumula ang mga mata niya na para bang kasing takot din niya ako. "Nahanap ko ito sa lumang cellphone ni Mom," sabi niya sa nangangalit na boses. "Hindi ko alam kung ano ito, pero naisip kong dapat mong malaman." Yakapin ko si Mario, pinipigilan ang mga luha. "Kaya mo pala, anak," bulong ko. Pero sa loob-loob ko, parang gumuho ang lahat. Resulta ng test. Anong pinag-uusapan ni Rebecca? Naalala ko si Adam, ang mga boteng walang label, ang kahina-hinalang tingin ni Brandon, ang kakaibang kulay ng tableta sa baso ng tubig. Para silang mga piraso ng palaisipan na magkakahiwalay, pero unti-unti, nagkakabit-kabit, bumubuo ng isang larawang hindi ko nangahas na tingnan ng diretsyo. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naupo ako sa tahimik kong bahay, nakikinig sa tiktak ng orasan. Bawat segundo, paalala na nauubos ang oras ni Adam. Isang umaga, pumunta ako sa ospital na may dalang lumang plastik na lalagyan na may mainit na pagkain. Ang amoy ng kanin at nilagang karne ay lumalabas sa gilid nito. Ang silid ni Adam ay puti, malamig, at ang amoy ng disinfectant ay sobrang tindi na nahirapan akong huminga. Sanay na ako sa ganoong kapaligiran, pero noong araw na iyon, naramdaman kong dinudumaan nito ang dibdib ko. Nakahiga si Adam na malalam ang mga mata at maputla ang mukha, pero pilit pa rin siyang ngumiti nang makita niya ako. "Ma, maaga ka naman ngayon," sabi niya sa tinig na kasinghina ng buntong hininga. Inilagay ko ang pagkain sa maliit na mesa sa tabi ng kama at sinubukang ngumiti, pero parang may bagyong rumaragas sa loob ko. Ang mga pag-aalinlangan ng mga nakaraang araw, ang tanong ni Mario, ang babala ni Brandon, lahat ay sumisigaw sa isip ko nang hindi ako binibigyan ng kapayapaan. Nandoon na si Rebecca, nakaupo sa tabi ng kama ni Adam, nakatitig sa bag ng IV na dahan-dahang tumutulo. Hindi niya ako tiningnan. Hindi siya bumati. Tumango na lang siya ng tahimik na para bang inaasahan na ang presensya ko. Sa mesa sa tabi ng kama, napansin ko ang isang maliit na bote ng gamot na ang garapon ng kapa ay kalahating nakatago sa ilalim ng isang pinagkulubot na papel na napkin. Walang label ang bote. Isang puting plastik na lalagyan lang iyon na may ilang kakaibang asul na tableta sa loob. Inangat ko ito, pinipilit kong panatilihing matatag ang boses ko. "Anong gamot ito, Rebecca?" Nagulat siya, halos tumalon siya at mabilis na inagaw ang bote mula sa kamay ko na napilitan akong umatras. "Bitamina lang yan, ma," sabi niya, na may ngiting kasing peking mura ng pintura. Inireseta ito ng doktor para tumulong sa bato niya. Tumango ako, pero may nakakakilabot na dumaloy sa buong katawan ko. Ang ngiti ni Rebecca, ang paraan ng pag-agaw niya sa bote mula sa akin. May mali sa lahat, na para bang may tinatago siyang lihim na hindi ko dapat malaman. Umupo ako sa tabi ni Adam at sinimulan kong pakainin siya, pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Naalala ko ang bote na walang label, ang sinabi ni Brandon tungkol sa mga kakaibang gamot na itinatago ni Rebecca. Naalala ko si Mario, ang kanyang inosente pero matalas na tanong.
Paano kung may sakit ang tatay ko dahil may nagpapainom sa kanya ng gamot? Gusto ko siyang tanungin noon din. Gusto kong sumigaw at hingin ang katotohanan. Pero natakot ako. Natakot na kapag nagsalita ako, mawawala ang lahat at tuluyan kong mawawala si Adam. Tiningnan ko ang anak ko habang nahihirapan siyang lunukin ang bawat subo at sinabi ko sa sarili, Mary, kailangan mong kumalma. Kailangan mong alamin muna kung ano ang nangyayari. Sa tanghali, dumating si Brandon sa ospital. Pumasok siya na may mantsa pa ng grasa sa mga kamay mula sa trabaho at ang lumang damit niya ay sira-sira na sa mga balikat. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya ng tahimik sa isang sulok at pinanood si Rebecca na nasa pasilyo at nakikipag-usap sa isang nurse. Nang umalis na siya, lumapit sa akin si Brandon at kinuha ang isang maliit na plastic na bag mula sa kanyang backpack. Ma, gusto kong makita mo ito, bulong niya sa tinig na kasing tensyon ng kwerdas ng gitara. Ipinakita niya sa akin ang kanyang telepono. Sa screen ay may ilang malabong larawan, pero sapat na para tumigil ang puso ko. Si Rebecca iyon sa parkingan ng ospital, palihim na kumukuha ng maliit na bag mula sa trunk ng kotse niya at iniabot ito sa isang hindi kilalang lalaki. Nakasuot ang lalaki ng itim na jacket at sombrero na nakatakip sa halos buong mukha niya, pero malinaw kong nakita ang bag ng gamot sa kamay ni Rebecca. Kinuha ko ang mga larawang ito kahapon, sabi ni Brandon nang nanginginig ang boses. Sinundan ko siya dahil inakala kong kakaiba ang kanyang kilos. Ma, natatakot ako na may ginagawa siya sa kapatid kong si Adam. Natahimik ako, mahigpit kong hinawakan ang telepono hanggang pumuti ang mga bukol ng aking mga daliri. Parang sinisip-sip ng malamig na sahig ng ospital ang lahat ng init ng aking katawan. Brandon, bulong ko. Sigurado ka? Narinig mo ba kung ano ang sinasabi nila? Tumango si Brandon, pulang-pula ang mga mata. Hindi ako masyadong nakarinig, pero nakita kong ibinigay niya ang bag sa lalaki at binigyan siya nito ng isang sobre. Ma, hindi ito normal. Tiningnan ko ang mga mata ni Brandon. Nakita ko ang pag-aalala at ang galit doon at alam kong hindi siya nagsisinungaling pero ayaw ko pa ring paniwalaan. Asawa ni Adam si Rebecca, nanumpa siyang aalagaan siya. Paano niya nagawa ang isang bagay na napakasama? Noong hapon na iyon, nang umuwi ako, dumating uli si Mario. Hindi siya tumakbo o naglaro gaya ng dati. Sa halip, umupo siyang tahimik sa isang upuan, nakayakap sa kanyang backpack. Lola, sabi niya sa mahina pero matigas na boses. Gusto kong marinig mo ito. Kinuha niya mula sa kanyang backpack ang lumang cellphone na sira ang screen at nanginginig itong pinatugtog ang isang audio file. Bumalingo-balingo ang boses ni Rebecca, mahina ang pagbigkas pero kasing talas ng kutsilyong sumaksak sa puso ko. Pagkatapos ng transplant, magiging kumpleto na ang datos. Huwag kang mag-alala, hindi tatanggi ang matandang babaeng iyon. Mas sulit ang resulta na ito ng 100 beses. Naging bato ang katawan ko. Nahulog ang telepono sa mesa, nanginginig ng hindi mapigilan ang mga kamay ko. Tinitigan ko si Mario, ang apo kong bata, at nakita kong namumula ang mga mata niya, nakapikit ang mga labi na tila pinipigilan ang pag-iyak. Nahanap ko ito sa lumang telepono ni nanay, sabi niya sa boses na nangangalab. Hindi ko alam kung ano ito, pero naisip kong dapat mong malaman. Yumakap ako kay Mario na parabang ang buong mundo ay guguho sa aking harapan. Matapang ka talaga, Mario, bulong ko, ngunit pumalya ang boses ko at nag-agos ang luha sa aking pisngi. Naalala ko si Adam, ang mga boteng walang label, ang mga larawan ni Brandon, ang recording ni Mario. Mga magkakahiwalay na piraso ang mga iyon, ngunit nagsisilbi na silang pira-pirasong larawan na naglalarawan ng isang madilim na eksena na hindi ko nangahas harapin. Anong ginagawa ni Rebecca? Anong datos? Anong mga resulta? At bakit niya sinabi na hindi raw mangahas tumanggi ang matandang babae? Pakiramdam ko ay naisako, hindi lang ni Rebecca, kundi pati na ng sariling paniniwala ko sa pamilya, sa pag-ibig. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naupo ako sa tahimik kong bahay, nakikinig sa mga sirena ng ambulansya sa kalsada, ang pulang at asul na ilaw na kumikislap sa bintana na parang mga hiwa sa kaluluwa ko.
Naalala ko si Adam kung paano siya lalong humihina araw-araw, ang mga kakaibang gamot, ang mapanuring bulong ni Rebecca. Naalala ko si Brandon, ang hinala at pag-aalala sa kanyang mga mata, at si Mario, ang siyam na taong gulang na matapang na naghatid sa akin ng katotohanan. Hinawakan ko ang aking ulo, pakiramdam ko'y sasabog na ang aking utak. Gusto kong tumakbo papunta sa ospital, harapin si Rebecca, sumigaw, at humingi ng paliwanag, pero natakot ako. Natatakot na mas nakakatakot pa ang katotohanan kaysa sa inakala ko. Natatakot na wala akong lakas para tiisin ito. Tumayo ako, lumabas sa bakuran, at tiningnan ang maputlang liwanag ng buwan. Naalala ko si Joe, ang aking tahimik na asawa, na nakatitig lamang sa lahat ng nangyayari. Gusto ko siyang sabihan, tanungin kung ano ang dapat kong gawin, pero alam kong hindi niya ako sasagutin. Mag-isa akong kasama ang mga piraso ng katotohanang unti-unting inihahayag ang sarili. Kinabukasan, paggising ko, pakiramdam ko ay ang buong mundo ay nakabigat sa dibdib ko. Ang kukuway ng mga ibon sa bakuran, tunog na karaniwang nagpapakalma sa akin, ay pakiramdam ko'y parang mga kutsilyong sumusaksak sa isip ko. Alam kong ngayong araw ang araw na gagawa ng pinal na desisyon ang ospital tungkol sa kidney transplant ni Adam. Ang mga pahiwatig na ibinigay sa akin ni Mario at Brandon, ang recording, ang mga litrato, ang bote na walang label, paulit-ulit silang umiikot sa isip ko. Pero hindi ko sila hinarap. Natakot akong baka kapag mas inusis ako pa, mahahanap ko ang katotohanang hindi ko matiis. Gusto ko lang mailigtas si Adam, makita muli ang anak kong malusog, kahit pa ang kapalit ay isang bahagi ng katawan ko. Pero sa kaibuturan ng aking isipan, alam kong hindi ganoon kasimple ang lahat. Inischedule ako ng ospital sa tanghali. Pumasok ako sa isang maliit na silid-pulong kung saan naghihintay na sa akin si Dr. Evans. Ipinakalat niya sa mesa ang mga resulta ng lab, mga puting pahina na puno ng mga numero at graph na hindi ko naintindihan. Ginang Jones, sabi niya sa seryoso ngunit matatag na tinig. Masusing sinuri namin ang lahat. Ikaw ang pinaka-kompatibleng tao para mag-donate ng iyong bato kay Adam. Kung hindi tayo magpapagamot agad, mapanganib ang kanyang buhay. Naupo ako roon na nakahawak sa gilid ng aking blusa, umiingay ang isip ko na para bang may pulutong ng mga bubuyog sa loob. Naiintindihan ko, bulong ko, ngunit napakababa ng boses ko kaya pinagdudahan kong narinig niya ako. Tumingin sa akin si Dr. Evans at lumambot ang kanyang ekspresyon. Kailangan mo pa ba ng panahon para pag-isipan ito? Tanong niya. Tumango ako, hindi dahil nakapagdesisyon na ako, kundi dahil pakiramdam ko ay wala na akong ibang pagpipilian. Sina Rebecca, ang kanyang mga magulang, at pati si Adam, umaasa silang lahat sa akin at hindi ko kayang hayaang mamatay ang anak ko. Sa salamin ng pinto, nakita ko si Rebecca na nakatayo roon na nakabalingkis ang mga braso. Ang tingin niya, na matalim pa rin tulad ng dati, ay tumango sa kanyang ina, si Mrs. Peterson, na para bang sigurado siyang hindi ko tatanggihan. Ang kilos na iyon ay nagbigay sa akin ng kilabot, na para bang naglalaro sila ng chess at ako'y isang piyon lamang. Gusto kong bumangon at sumigaw na alam ko tungkol sa bote, tungkol sa recording, pero hindi ko nagawa. Nakatitig lang ako roon, pakiramdam ko'y nakakulong ako sa isang hindi nakikitang hawla na walang takas. Noong gabing iyon, pinagsama-sama ko ang buong pamilya sa maliit kong bahay. Siksikan ang sala. Ang dilaw na liwanag ng isang lumang bombilya ay sumasalamin sa mga kupas na pader. Inilagay ko ang isang takure sa mesa. Hindi naalis ng amoy ng spearmint ang mabigat na atmosfera. Ang mga magulang ni Rebecca, sina Ginoong Collins at Ginang Peterson, ay nakaupo sa gitna, nakuha nila ang dalawang pinakamagandang upuan na para bang sila ang mga may-ari. Nakaupo si Rebecca sa tabi nila, nakapulupot ang mga kamay, at sumulyap sa akin ng pasimula para siguraduhin na hindi ako aatras. Nakahiga si Adam sa isang sopa, maputla ang muka at mahina ang paghinga. Nakasandal si Brandon sa pader, tahimik, ngunit namumula ang mga mata na para bang pinipigilan ang galit na muntik ng sumabog. Nakayuko si Mario sa isang sulok, nakayakap sa maliit niyang backpack, puno ng pagkabahala ang mga mata. Huminga ako ng malalim.
Nanlalamig ang mga kamay ko habang inilalapag ko ang takure. Nagpasya na ako, sabi ko sa nanginginig na boses, pero sinisikap kong maging matatag. Ibibigay ko ang aking bato kay Adam. Sumabog ang silid na parang bomba. Nagpalakpak si Mrs. Peterson at sinabi sa matinis na tinig, "Iyan ang tunay na ina. Alam kong hindi mo bibiguin ang pamilyang ito." Tinakpan ni Rebecca ang kanyang mukha. Umaagos ang luha, pero nakita ko kung paano niya sinikipan ang kanyang mga kamao na para bang nasa isang dula. "Oh, ma," sabi niya sa namumungay na tinig. "Alam kong mas mahal mo siya kaysa kanino man. Salamat." Tinitigan ako ni Adam ng mga matang nababalot ng pagod, pero nagawa pa rin niyang sabihin, "Ma, utang ko sa iyo ang buhay ko." Sinaksak ng kanyang mga salita ang puso ko na parang punyal sa dibdib, ngunit biglang tumalon si Brandon at malakas na pinukpok ang mesa. Umiingay ang mga tasa ng tsaa sa panginginig. "Hindi!" Sigaw niya, nanginginig ang boses sa galit. "Nanay, hindi mo ba nakikita? Iniaalay mo ang sarili mo para sa isang masamang plano. Ginagamit ka niya at ginagamit din niya ang kapatid kong si Adam." Naging mabigat ang hangin sa silid. Ang tanging tunog ay ang ungol ng lamok sa paligid ng bombilya. Tumalon si Rebecca sa kanyang mga paa at itinuro si Brandon. "Anong sinasabi mo? Paano mo nagagawang akusahan ako? Ginagawa ko ang lahat para sa asawa ko." Ngunit hindi umatras si Brandon. Lumapit siya, nagliliyab ang tingin. "Akusahan ka? At paano naman ang mga boteng walang label at ang mga tawag sa hating gabi? Nanay, hindi mo pwedeng hayaang linlangin kanila." Tumingin ako kay Brandon, saka kay Rebecca, at sa huli kay Adam. Gusto kong magsalita para pakalmahin si Brandon, pero hindi ko nagawa. Tumalikod na lang ako na para bang ang buong mundo ay bumabagsak sa akin. Nang gabing iyon, nag-isa akong nakaupo sa maliit kong silid sa harap ng lumang mesa na gawa sa kahoy. Kumislap ang lamparang langis. Ang mahinang liwanag nito ang nagbigay linaw sa nanginginig na mga salitang isinusulat ko sa aking huling habilin. Sinulat ko na ang munting bahay ay mapupunta kay Brandon at ang ilan sa iilan kong mahahalagang pag-aari kay Mario. Bawat galaw ng panulat ay parang hiwa sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung makakaligtas ako sa operasyon, ngunit gusto kong maging handa na mag-iwan ng something para sa mga mahal ko. Nakaupo si Joe nang walang kilos sa kanyang wheelchair sa isang sulok, tinitingnan ako ng kanyang walang buhay na mga mata. Nakita kong nanginginig ang kanyang kamay na para bang gusto niyang magsalita ngunit hindi niya magawa. Tiningnan ko siya at dumaloy ang luha sa aking mga pisngi. "Joe, kailangan kong gawin ito ng tama. Kailangan kong iligtas si Adam." Hindi siya sumagot. Kumurap lang siya at dalawang luha ang bumagsak sa kanyang payat na mga pisngi. Tinupi ko ang huling habilin at inilagay ko ito sa ilalim ng isang lumang kahon na gawa sa kahoy kung saan ko iningatan ang mga alaala ng aking kasal. Sa labas, bumuhos ang ulan na sinasabayan ng tunog ng aking mga hagulgol. Maaga pa sa umaga, nang madilim pa ang langit at nakakapit ang hamog sa mga maliit na eskinita papunta sa ospital, nakahiga ako sa gurney sa loob ng ambulansya. Mahigpit kong hinahawakan ang isang maliit na bag na tela na may panibagong damit at isang bordang panyo na matagal ko nang taglay mula pa noong araw ng aking kasal. Umugong ang sirena ng ambulansya, ngunit hindi ko na ito pinansin. Ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada ay sumilay sa bintana, malabo tulad ng mga nabasag kong pangarap. Pinigil ko ang aking mga mata at sinubukang huminga, ngunit mabigat ang pakiramdam ng aking dibdib. Ngayong araw ang araw na ipapadonate ko ang aking bato kay Adam, ang aking anak. Nakapagdesisyon na ako. Nasulat ko na ang aking huling habilin. Handa na ako sa isip, ngunit ang puso ko ay puno pa rin ng gusot na para bang papasok ako sa isang bangungot na hindi ko magigisingan. Nang huminto ang ambulansya, itinulak ng isang nurse ang gurney pababa sa tila walang katapusang pasilyo ng ospital. Ang pag-uyog ng mga gulong sa salaming semento ay parang martilyong tumatama sa ulo ko. Nasa likuran ko si Rebecca. Magagaan ngunit matatag ang kanyang mga hakbang, parang bantay. "Huwag kang mag-alala, ma," wika niya sa mababa ngunit matalas na tinig. "Pagkatapos ng operasyon, magiging maayos ang lahat." Tiningnan ko siya sa gilid ng aking mata
at nakita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata na para bang nakamit na niya ang kanyang tagumpay. Ang ngiti niya ay nagbigay sa akin ng kilabot, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pakiramdam na ako'y dinadala sa isang plano kung saan ako'y isang piyon na walang sariling kalooban. Sa reception, naroon na ang mga magulang ni Rebecca, sina Ginoong Collins at Ginang Peterson. Nakaayos sila. Si Ginoong Collins ay nakasuot ng lumang pero maayos na plansadong Amerikana at si Ginang Peterson naman ay nakasuot ng matingkad na pulang bestida, na para bang pupunta sila sa isang malaking pagdiriwang at hindi sa isang operasyon. Hinila nila si Rebecca sa braso at binati ang mga doktor ng labis na pagkakaibigan na para bang magkakilala na sila ng matagal. Narinig kong tumawa ng malakas si Ginang Peterson habang sinasabi niya sa isang batang doktor, "Salamat sa lahat ng iyong suporta, doktor. Hindi namin malilimutan ang pabor na ito." Nakatayo ako roon na nakahawak sa aking bag na tela. Pakiramdam ko ay isang estranghero sa sarili kong kwento. Dinala na si Adam sa silid paghihintay. Pinayagan akong makita siya bago ako pumasok sa operating room. Malamig ang maliit na silid at ang payat niyang mga braso ay puno ng mga IV. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya ako, pilit siyang ngumiti ng mahina. "Ma, salamat," bulong niya, nang hihina ang boses dahil sa pagod. Hinigpitan ko ang kanyang kamay. Napakalamig nito at gusto ko nang umiyak. "Adam, gagawin ko ang lahat para gumaling ka," sabi ko sa kanya. Ngunit nanginginig ang boses ko na para bang ako pa ang kumbinsihin. Tinitigan ko ang mga mata ng anak ko. Nakita ko ang lubos na tiwala sa mga mata niya at naisip ko, nagawa ko ba ang tama o pinapanganib ko lang ba ang buhay ko para sa isang bagay na hindi ko lubos na nauunawaan? Biglang dumating na tumatakbo si Brandon, marurumi pa ang mga kamay niya sa grasa mula sa trabaho. Hinihingal siya, basang-basa ng pawis ang damit niya na para bang kakatakbo lang siya ng mahabang distansya. "Ma, huwag niyo pong gawin yan," sabi niya. Halos nakikiusap habang hinahawakan niya ako sa balikat. "Pakiusap, huwag mong ipagkaloob ang bato. May hindi maganda rito." Tinitigan ko si Brandon. Nakita ko ang pulang mata niya na puno ng galit at pag-aalala. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na nakapagdesisyon na ako na hindi ko maaaring hayaang mamatay si Adam. Pero hindi lumabas ang mga salita. Inilagay ko lang ang kamay ko sa kamay niya, marahang pinisil ito at hinayaan kong dalhin na ako ng nurse. Iniwan si Brandon doon na walang magawa, sumisigaw sa likuran ko, "Ma, pakinggan mo ako!" Pero hindi ako lumingon. Hindi ko nangahas na lumingon dahil natatakot akong kung titingin ako sa mga mata ni Brandon, guguho ako. Mahaba at malamig ang pasilyo ng ospital. Napakabigat ng amoy ng disinfectant na nagpagulo ng sikmura ko. May isang walang emosyong boses na narinig sa mga loudspeaker. "Operating room numero 3, maghanda para sa kidney transplant." Dinala nila ako sa isang silid pangpalit kung saan sinuot sa akin ng isang nurse ang sombrero at maskara. Ang malamig na asul na gown na isinukat nila sa akin ay paalala na malapit na akong mawala ang isang bahagi ng aking katawan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Nakita ko ang payat kong mukha, ang aking mga mata ay napapalibutan ng mga madilim na bilog. Tinanong ko ang sarili ko, "Mary, anong ginagawa mo? Sigurado ka bang ito ang tamang gawin?" Ngunit biglang lumitaw sa isip ko ang imahe ni Adam sa kama ng ospital, kaya nanigas ang ngipin ko at nagpatuloy ako. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko sina Rebecca at Mrs. Peterson na nakatayo sa tabi ng isang salamin na bintana at nakikipag-usap sa isang hindi kilalang lalaki. Suot niya ang itim na jacket at sombrero na nakatakip sa kanyang mukha. Kapareho ng lalaki sa litratong ipinakita sa akin ni Brandon. Nakita kong iniabot ni Rebecca sa kanya ang isang sobre at agad niya itong inilagay sa bulsa ng kanyang jacket. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. May malamig na pawis na dumaloy sa batok ko. Anong ginagawa nila? Anong laman ng sobre na iyon? Gusto kong huminto, sumigaw at humingi ng sagot. Ngunit hinawakan ako ng nurse sa braso at dinala sa operating room. Sa loob ng operating room, sumisilay ang puting ilaw ng direkta sa mga mata ko. Napakaliwanag kaya kinunot ko ang mga mata. Naroon si Dr. Evans, seryoso pero kalmado ang muka.
Handa na ang lahat, Mrs. Jones, sabi niya sa malungkot na tinig. Mag-relax ka lang. Tumango ako, pero naninigas ang katawan ko. Inilagay ng nurse ang mga electrode sa dibdib ko at tuloy-tuloy ang beep ng mga heart monitor, ngunit bawat tibok ay parang babala. Lumitaw si Rebecca sa kabilang panig ng salamin. Ipinatapat niya ang kanyang mukha sa bintana at kumaway ng mabilis patungo sa mga papel na hawak ng isa pang nurse. Kinuha ko ang panulat, nanginginig. Tumulo ang tinta sa papel. Nang pumirma ako, pakiramdam ko ay pinipirmahan ko ang sarili kong hatol sa kamatayan. Tiningnan ko ang malabong pirma ko. Naalala ko ang huling habilin na isinulat ko kagabi para kina Brandon at Mario at naisip ko, ito na kaya ang huling pagkakataon na magiging gising pa ako? Nang ihahanda na ng doktor ang pag-iniksyon ng pampamanhid, parang mababaliw ang tibok ng puso ko. Pinapawisan ako ng malamig sa likod. Pinikit ko ang mga mata ko. Sinubukan kong huminga, pero ang mga imahe ni na Adam, Brandon, Mario at Rebecca ay umiikot sa isip ko. Naalala ko ang pagre-record ni Mario ng bote ni Brandon na walang label sa larawan. Gusto kong itigil ang lahat, pero hindi ko magawa. Sobrang layo na ang narating ko. Pumirma ako. Pumasok ako sa silid na ito. Hinihiga na lang ako roon, naghihintay na may takot na lumulunod sa puso ko. Pero pagkatapos, habang malapit ng tusukin ng nurse ang anesthesia, may malakas na pagbagsak na nagpaginig sa buong silid. Biglang bumukas ang pinto. Ang pag-ungol ng bisagra ay bumutas sa katahimikan. Nagulat ang lahat ng doktor at nurse. Ang iba ay biglang lumingon ng may pangamba sa kanilang mga mata. Pumasok si Mario na parang munting buhawi. Ang kanyang sapatos pang sports ay may mantsapa ng putik. Nakakulubot ang kanyang uniforme sa paaralan at umuuga ang kanyang maliit na dibdib habang humihigop ng hangin. Mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang lumang cellphone na sira ang screen na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. May isang nurse na tumakbo para habulin siya na nagkakandara pa sa pagsigaw, "Bata, hindi ka pwedeng pumasok dito. Diyos ko, huminto ka." Ngunit hindi huminto si Mario. Tumakbo siya nang diretso patungo sa akin, ang kanyang malalaki at bilog na mga mata ay puno ng takot, ngunit nagniningas sa determinasyong hindi ko pa kailanman nakita sa isang bata. "Lola," sabi niya sa nanginginig na tinig, ngunit napakalinaw na ikinabigla ng lahat sa silid. "Kailangan kong sabihin sa lahat kung bakit talaga kailangan ng tatay ko ang bato mo." Ang kanyang mga salita ay parang bomba na sumabog sa isip ko. Hinawakan ko ang aking hininga, parang tumigil ang puso ko. Nanahimik ng husto ang operating room na tanging ang beep-beep ng heart monitor ang naririnig na ngayon ay mas malakas ang tunog na para bang gustong sirain ang katahimikan. May isang doktor sa tabi na nahulog ang isang pares ng surgical forceps. Ang tunog ng metal sa marmol na sahig ay napakalakas, isang matalim na hiwa sa tensyong nasa hangin. Itinaas ni Dr. Evans ang punong siruhano, ang kamay, hudyat para huminto ang buong koponan. Nakakunot ang kanyang noo, ngunit kalmado at matatag ang kanyang boses. "Hayaan mong magsalita ang bata. Ano man ang sasabihin mo, sabihin mo na ngayon." Tiningnan ko si Mario. Nakita ko ang munting kamay niyang nakahawak sa cellphone, maputla ang muka, ngunit maliwanag ang mga mata na parabang pasan niya ang buong mundo. "Lumabas ka!" Sa likod ng salamin, maring kinalampag ni Rebecca ang pinto ng may galit na naging sanhi upang umalingaw-ngaw ang salamin. "Huwag ninyo siyang pakinggan!" Sigaw niya ng malahimping, halos hysterical na tinig. "Bata pa lang siya, makikita ninyo." Ngunit ang titig ni Rebecca ay hindi na malamig na parang yelo. Nanginginig ito sa takot na parabang ang sikretong pinagsikapan niyang itago ay malalantad na. Hindi tiningnan ni Mario ang kanyang ina. Lumapit siya sa akin at nanginginig ang mga kamay nang pindutin niya ang play sa cellphone. May tumugtog na recording. Boses ni Rebecca iyon, mahina ang pagbulong, ngunit kasing talas ng kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Pagkatapos ng transplant, magiging perpekto ang resulta ng mga pagsusuri. Huwag kang mag-alala, hindi mangangahas ang matandang babaeng iyon na tumanggi. Parang sumabog sa katahimikan ang buong silid. Parang nanlamig ang dugo ko at naipit ang hininga sa lalamunan.
Biglang lumingon si Dr. Evans para tignan ako, nakapanga siya sa gulat. Tigil, utos niya sa tinig na kasing talas ng scalpel. Itigil ang lahat ng paghahanda ngayon din. Mabilis na inalis ng isang nurse ang karayom, na natiling hindi gumalaw ang iba, hindi nangahas na kumilos. Si Rebecca, sa kabilang panig ng salamin, ay sumigaw at binato ang pinto. Hindi totoo, inimbento niya lang lahat, minamanipula ang batang ito, pero nang hina ang boses niya na para bang hindi man siya naniniwala sa sariling mga salita. Tumingin ako kay Mario at nakita kong bigla siyang napaiyak. Pero nakakapit pa rin siya sa cellphone na para bang iyon na ang huling piraso ng ebidensya para iligtas ako. May video rin ako, sabi niya, nang hihikbi ang boses. Ito yung pinag-uusapan ng nanay ko at ng mga lolo't lola ko ang pagbebenta ng gamot. Nag-play siya ng video at lumabas ang imahe sa maliit na screen. Sina Rebecca at Mrs. Peterson sa parkingan nagpapalitan ng sobre sa hindi kilalang lalaking nakita ko dati. Narinig ang boses ni Mrs. Peterson. Pagkatapos ng operasyong ito, magkakaroon na tayo ng sapat na datos para maibenta ang gamot sa ibang bansa. Babaguhin ng perang ito ang lahat. Nakahiga ako roon, malabo ang paningin dahil sa luha, ramdam ko ang halo ng takot at ginhawa. Takot sa katotohanang pinagsikapan kong iwasan, na ngayoy nabunyag sa harap ng lahat, at ginhawa dahil sa wakas, hindi ko na kailangang magsinungaling sa sarili ko. Biglang pumasok si Brandon mula sa pasilyo, namumula ang mukha sa galit. Tama na, sigaw niya, sabay bunggo sa salamin na pinto para harapin si Rebecca. Inalipunan mo siya, akala mo bulag kami lahat. Bago pa man makareact ang sinuman, itinaas ni Brandon ang kamay at pinakislot si Rebecca. Eko ang tuyong tunog sa pasilyo na sinundan ng sigaw ni Mrs. Peterson. Anong karapatan mong sampalin ang anak ko? Pero hindi tumigil si Brandon. Itinuro niya si Rebecca, nanginginig ang boses sa galit. Anong mga gamot ang binibigay mo sa kanya? Ano ang ginawa mo sa kapatid kong si Adam? Inilapat ni Rebecca ang kamay sa pisngi niya. Tumutulo ang luha sa kanyang muka, pero sa kanyang mga mata wala akong nakitang pagsisisi. Tanging ang panik ng isang taong nahuli na lang ang nakita ko. Baliw ka, sigaw niya, habang lumilingon kay Dr. Evans. Huwag ninyo silang pakinggan, dinidikta nila ako. Pero hindi sumagot si Dr. Evans. Namutla siya at nagsalita sa isang nurse. Hindi na ito operasyon, crime scene na ito. Tumawag kayo ng pulis ngayon din. Tumakbo palabas ang isang nurse habang nakatayo na lang ang iba at nagtitinginan ng malilito. Nakahiga ako roon, nararamdaman kong gumuho ang mundo. Tumutulo ang luha sa pisngi ko pero hindi ko ito pinunasan. Tinitigan ko si Mario, ang apo kong lalaki, na matapang na pumasok sa operating room para iligtas ako. Tinitigan ko si Brandon, ang bunsong anak kong lalaki, na sinubukang protektahan ako sa kabila ng lahat. At naisip ko si Adam, ang anak ko, na nakahiga sa katabing silid, na hindi alam na niloko siya ng asawang pinagtiwalaan niya. Nanatili ako roon, hinayaan ang luha na dumaloy, hinayaan ang katotohanan na tumagos sa bawat hibla ng aking pagkatao. Sa sandaling iyon, naunawaan kong nagbago na ang lahat. Sumabog ang katotohanan na parang pintong ginugubaran at wala nang makakapagtago rito. Ang operating room, na dati malamig at tahimik, ay naging isang magulong larangan ng digmaan. Nagkatinginan ang mga naguguluhang nurse, hindi alam kung ano ang gagawin. Nangunot ang noo ni Dr. Evans. Sinuyod ng matalim niyang tingin ang bawat isa na para bang sinusubukan niyang panatilihin ang kaayusan sa gitna ng bagyo. Nakahiga ako roon, malabo ang aking paningin dahil sa luha, ngunit hindi ko matanggal ang aking mga mata sa tagpo. Ang katotohanang kakalantad lang ni Mario ay parang apoy na sinunog ang natitirang tiwala ko. Si Rebecca, matapos batukan ni Brandon, ay hinawakan ng pisngi at sumigaw ng malakas. Paano mo nagagawang batukan ako? Ginawa ko naman ang lahat para sa asawa ko. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha, ngunit kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi iyon ang sakit ng isang asawang inakusahan ng walang katarungan, kundi ang takot ng isang taong nahuli. Lumapit siya sa kanyang mga magulang. Hinawakan ang blusa ni Mrs. Peterson at nauutol ang boses. Wala akong ginawang mali. Gusto ko lang iligtas si Adam.
Tatay, nanay, magsabi kayo ng something. Pero sina Ginoong Collins at John Peterson ay nakatayo lang doon, maputla ang mga mukha, hindi makapagsalita. Si John Peterson, na karaniwang mapanlinlang at mapangutos, ay nakasipit na lang ang mga kamay, kinakagat ang labi para pigilan ang panginginig. Biglang itinapon ni Mrs. Peterson sa sahig ang kanyang tungkod. Nangalingo ang tuyong tunog ng kahoy sa tile at itinuro niya ito ng direkta sa akin. Nangahas kang manipulahin ang apo mong lalaki para mag-imbento ng mga kasinungalingan tungkol sa akin, ikaw na salbaheng matanda. Ang mga salita niya ay parang tusok sa puso ko. Gusto kong sumigaw, sabihin sa kanya na hindi ko sino man ang minanipula, kundi ang anak niyang babae ang nagkanulo sa pamilya ko. Ngunit may bukol ako sa lalamunan at hindi makapagsalita. Nakatayo na lang ako roon na nakatitig sa kanya, pakiramdam ko ay nakasuko na ako sa isang madilim na sulok kung saan ang lahat ng aking mga tao ng sakripisyo ay dinudumihan. Si Ginoong Collins, ang ama ni Rebecca, ay mahinahon na bumulong sa isang doktor na kakilala niya na malapit lang, sa mababa ngunit nagmamadaling tinig. Pakiusap, ipagpatuloy ninyo ang operasyon, kami na ang bahala sa lahat, kailangan na lang naming matapos ito. Ipinuslit niya ang isang sobre sa kamay ng doktor, ngunit agad na lumapit si Dr. Evans ng boses na malamig na parang yelo. Ang batas ang nagpapasya rito, hindi pera. Hinablot niya ang sobre, itinapon ito sa sahig at inutusan ng isang nurse. Isara ninyo ang mga pinto, walang papalabas. Aabisuhan ko na ngayon ang pamunuan ng ospital. Matatag ang tunog ng kanyang mga hakbang, parang isang deklarasyon na wala nang nakakontrol sa lahat. Pumasok ng biglaan sa operating room si Brandon mula sa pasilyo, hindi pinansin ang pagtatangka ng isang nurse na pigilin siya. Hinila niya ako sa mga balikat, pulang-pula ang mga mata, at sumigaw, "Ma, huwag mong ipadonate ang bato. Plano nila lahat ito. Inlaso na niya ang kapatid ko. Hindi mo ba nakikita, Adam?" Nanginig ang boses ni Brandon, puno ng galit at sakit. Tinitigan ko siya sa mata at nakita ko ang pagkadismaya ng isang anak na sinusubukang protektahan ang kanyang ina. Gusto kong magsalita para aliwin siya pero hindi ko nagawa. Nakatayo lang ako roon, ramdam ko ang pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Mula sa silid paghahanda sa katabi, narinig ang mahina at nalilitong boses ni Adam. Ano ang nangyayari? Bakit sila nag-aaway? Sinubukan niyang umupo nang hihirap huminga. Kumunot ang mga IV sa kanyang braso dahil sa paggalaw. Narinig ko ang boses ng anak ko at parang pinilas-pilas ang puso ko. Wala siyang alam si Adam. Hindi niya alam na ang asawang minahal niya, ang pinagtiwalaan niya, ay hinihila ang buong pamilya sa isang madilim na sabwatan. Gusto ko siyang lapitan, yakapin, at sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat, pero hindi ako makagalaw. Nandoon lang akong nakahiga, umaagos ang luha na parang hinahati ako sa pagitan ng pagmamahal ko kay Adam at ng kakilakilabot na katotohanang kakabunyag lang. Si Mario, na nakatayo sa tabi ko, ay biglang humagulgol pero itinaas pa rin niya ang cellphone at sa nangangalit na tinig ay nagsabi, "May isa pa akong video." Dito ibinibigay ni nanay ang mga gamot sa mga lolo't lola ko. Pinatugtog niya ang video at lumitaw ang imahe sa maliit na screen. Sina Rebecca at Mrs. Peterson sa parking lot na nakikipagpalitan sa hindi kilalang lalaki. Malinaw at malamig ang boses ni Mrs. Peterson. Kung magiging matagumpay ang transplant, maaari nating ibenta ang gamot sa ibang bansa. Sa perang iyon, maalonder natin ang lahat ng maruruming kita. Nanahimik ang buong silid. Sinapupunan ng isang nurse ang kanyang bibig, malalaki ang kanyang mga mata sa takot. Parang nakapako si Dr. Evans, nakahawak ng mahigpit sa file na para bang pinipigilan ang kanyang galit. Si Rebecca, sa sobrang panic, ay sumugod para agawin ang cellphone kay Mario at sinubukang ihagis ito sa sahig. "Hindi, peke yan!" Sigaw niya, nanginginig ang boses, ngunit mas mabilis si Brandon. Inagaw niya ang telepono mula sa kanya at itinulak si Rebecca na nahulog sa sahig. Lumipad ang isa sa kanyang takong, tumalbog sa sahig ng may tuyong tunog na parang huling tuldok sa katawa-tawang dula na kanyang inorganisa. "Tumahimik ka!" sigaw ni Brandon, namumula ang mukha sa galit. "Akala mo makokondisyon mo ang lahat? Ano ang ginawa mo sa kapatid kong si Adam?"
Nakaupo si Rebecca sa sahig, magulo ang buhok, ngunit ang tingin niya ay may bakas pa rin ng pagkasuklam. Wala akong ginawa, dinidikta mo ako. Dumating ang seguridad ng ospital. Pumasok ang dalawang lalaki na naka-uniforme na may seryosong ekspresyon. Lumapit sila kay Rebecca, kay Ginoong Collins at kay Ginang Peterson na hindi na binigyan ng pagkakataong kumilos. Patuloy pa ring nanunumpa si Ginang Peterson habang nanginginig sa kamay ang kanyang baston. Traidor, sinira mo ang pamilyang ito. Tinuro niya ako, ngunit nanghina ang kanyang boses na para bang alam na niya na tapos na ang lahat. Mahigpit na hinawakan si Rebecca. Nagpumiglas siya. Pabayaan mo akong umalis. Wala akong ginawang mali. Ngunit ang tingin niya ngayon ay sumasalamin lamang sa pagkadismaya ng isang taong nakasuko. Nakahiga ako roon ng walang kilos, malamig ang katawan, ngunit nakabukas ng malapad ang mga mata, pinapanood ang pagbubunyag ng katotohanan sa harap ko. Nang magsara ang pinto ng operating room sa likod ng mga pulis, nanatiling umaling-aungaw sa pasilyo ng ospital ang mga sigaw ni na Rebecca at ng kanyang mga magulang. Ngunit para sa akin, naglaho ang mga ito sa hangin na parang bangungot na naglalaho. Patuloy na sumisigaw si Rebecca nang may basag-basag na boses. Nag-aambag ako sa agham. Walang nakakaintindi sa akin, ngunit walang sumagot sa kanya. Sina Ginoong Collins at Ginang Peterson, na dati nakaupo ng may kayabangan sa sala ko, ay ngayon ay naglalakad ng nakayuko na sinamahan ng tahimik. Nakahiga ako sa mesa ng operasyon, nanginginig pa rin, ngunit hindi na ito dahil sa takot. Isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa ang bumaha sa akin, na para bang napalaya ako mula sa isang hawla na hindi ko alam na ako'y nasa loob. Lumapit si Dr. Evans. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit lumambot ang kanyang tingin. "Jiang Jones," sabi niya sa malungkot na tinig. "Napawalang bisa na namin ang operasyon. Ililipat namin si Adam sa ibang paggamot. Dialysis kasabay ng mga bagong gamot. Naisapeligro mo ang iyong kalusugan sa paghahanda para rito, ngunit nailigtas mo ang kanyang buhay at ang iyong dangal." Tiningala ko siya. Umaagos ang luha sa aking mga pisngi, ngunit hindi ko ito pinunasan. "Salamat, doktor." Bulong ko ng mahina ngunit taus-puso. Hindi ko alam kung talagang nailigtas ko ba ang dangal ko. Pero alam kong sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ko ay nakakahinga ako, tunay na nakakahinga. Tumakbo sa akin si Brandon at tinulungan akong umupo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Matatag ang titig niya ngunit puno ng kirot. "Nandito pa rin ako para sa iyo, ma," sabi niya nang nangangalit ang boses. "Mula ngayon, ipagtatanggol kita, pangako." Pinaikot ko ang kanyang kamay, nararamdaman ang init ng magaspang at madulas na balat niya. Tinitigan ko ang mga mata ni Brandon at nakita ko ang lakas ng isang anak na handang pasanin ang buong mundo para protektahan ang kanyang ina. "Ikaw ang aking pagmamalaki, anak," bulong ko, at muling dumaloy ang luha. Wala nang ibang sinabi si Brandon. Mahigpit lang niya akong niyakap. At sa yakap na iyon, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa sa gitna ng mga guho ng aking pamilya. Na-transfer si Adam sa isang recovery room. Nang pumasok ako, nakahiga siya, maputla ang mukha at nakakabit pa rin ang mga IV sa kanyang mga braso. Tinitigan niya ako ng pulang-pula ang mga mata at tanong sa mahinang tinig, "Ma, totoo bang lahat ng ginawa ng asawa ko ay para saktan ako?" Ang tanong niya ay parang tusok sa puso ko. Lumapit ako, umupo sa kama sa tabi niya at niyakap ko siya. Tumulo ang aking mga luha at nabasa ang kanyang hospital gown. "Oh Adam, anak ko," sabi ko nang nabasag ang boses. "Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat ng ito, pero ipinapangako kong hindi na kita hahayaang may mangsakit pa sa'yo." Ibinaba ni Adam ang kanyang ulo. Umaagos ang luha sa kanyang payat na pisngi. "Ma, nagkamali ako," bulong niya. "Hindi kita naprotektahan at pinahirapan kitang sobra." Mas lalo ko siyang niyakap na para bang kami na lang dalawa sa buong mundo ang magkapit sa gitna ng bagyong kakalipas lang. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ng balitaan ng pahayagan ang pangyayari.
Ring ng droga, nahuli sa lokal na ospital. Sumigaw ang mga headline. Nagsulat sila tungkol sa isang grupo ng mga doktor at parmasyutiko na sangkot, kung saan sina Rebecca, Ginoong Collins at Jenning Peterson ang mga pangunahing tauhan. Sinubukan nila ang mga ilegal na droga sa mga pasyenteng tulad ni Adam gamit ang kidney transplant bilang panakip upang mangalap ng datos para sa isang international na organisasyon. Ang pagbabasa ng mga salitang iyon ay napuno ako ng matinding takot at sakit. Naalala ko si Rebecca, ang mga beses na naghain siya ng pagkain sa akin, ang kanyang matatamis na salita na ngayon ay alam kong hindi totoo. Naalala ko si Adam, ang mga buwang pagdurusa niya nang hindi niya alam na ang sariling asawa niya ang naglalagay sa kanya sa panganib. Nagsimula si Adam sa kanyang dialysis at gamutan. Unti-unti, ngunit tuloy-tuloy na bumuti ang kanyang kalusugan. Isang hapon, hinawakan niya ang kamay ko, yumuko, at sa namumungay na tinig ay nagsabi, "Ma, bulag ako. Tiwala ako kay Rebecca at muntik ko nang hayaan kang mawala ang lahat." Hinaplos ko ang ulo niya tulad ng dati noong bata pa siya at sinabi ko sa kanya, "Anak, ang mahalaga ay nandito ka pa. Iyon lang ang kailangan ko." Ngunit sa puso ko, nabuo ang isang peklat, hindi lang dahil sa pagtataksil ni Rebecca, kundi dahil hinayaan kong mahantong ako sa bingit ng buhay at kamatayan nang hindi nagtatanong. Bumalik ako sa maliit kong bahay kung saan si Joe ay hindi pa rin gumagalaw sa kanyang wheelchair. Umupo ako sa tabi niya at ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula sa recording ni Mario hanggang sa eksena ng pagkakadena kay Rebecca. Hindi ko alam kung naintindihan niya ang lahat, pero nang matapos akong magsalita, nakita kong kumurap siya at dalawang luha ang dumaloy sa kanyang payat na pisngi. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pinisil ko ito, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng bahagyang tugon mula sa kanya. Isang mahinang pisil na para bang sinasabi niyang naintindihan niya. Bigla akong naiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam kong sa kabila ng lahat, kasama ko pa rin siya. Buo pa rin ang pamilya ko. Naging maliit na bayani ng kapitbahayan si Mario. Nang araw na nakauwi siya, tumakbo siya papunta sa akin, niyakap ako sa leeg at bumulong, "Lola, pasensya na at matagal bago ako nakapagsalita, pero nakarating naman ako ng tama para iligtas ka." Tumawa ako habang umiiyak, niyakap ko ang batang lalaki, nararamdaman ang init ng maliit niyang katawan. "Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko," sabi ko, habang pinipisil-pisil ang buhok niya. Ngumiti si Mario, ang unang ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng ilang araw. Tinitigan ko ang kanyang mga mata at nakita kong nandoon pa rin ang kanyang inosensya, kahit na ito ay nadumihan ng mga bagay na kinailangan niyang masaksihan. Nangako ako sa sarili na poprotektahan ko si Mario, bibigyan ko siya ng pagkabata na hindi makakawala ninuman. Noong huling gabi, naupo ako sa maliit kong silid sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng lamparang langis. Binuksan ko ang aking lumang tala-arawan at isinulat ko ang huling mga linya. Hindi laging dugo ang siyang bumubuo ng pamilya. Minsan, ang katotohanan ang nagpapakita kung sino talaga ang karapat-dapat tawaging pamilya. Marami akong nawala, ngunit natagpuan ko ang aking sarili. Tinupi ko ang diaryo, inilapag ang panulat at pinakinggan ang pagbagsak ng ulan sa bubong ng bakuran. Naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan na para bang lumipas na ang bagyo at iniwan ang malinaw na kalangitan. Tumingin ako sa bintana. Nakita ko ang mapusyaw na liwanag ng buwan na nagliliwanag sa bakuran. At alam kong kahit gaano pa kahaba ang landas sa hinaharap, hindi ko na muling papayagang mabulag ako. Nabawi ko ang sarili kong lakas at iyon ang pinakamahalagang bagay na hindi kayang agawin sa akin ng sinuman. Ang kwentong kakapanood mo lang ay binago ang mga pangalan at lugar upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Hindi namin ito ikinukwento upang humusga, kundi sa pag-asang may makinig at maglaan ng sandali upang magmuni-muni. Ilang ina ang naghihirap ng tahimik sa loob ng kanilang sariling mga tahanan? Seryoso kong iniisip, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo?
Pipili ka bang manahimik para mapanatili ang kapayapaan o haharapin mo ba ang lahat para mabawi ang iyong tinig? Nais kong malaman ang iyong opinyon dahil ang bawat kwento ay parang kandila na maaaring magbigay liwanag sa daan ng iba. Palaging nagpapala ang Diyos at kumbinsido ako na ang tapang ay humahantong sa mas magandang mga araw. Samantala, sa huling screen, iiwan ko sa inyo ang dalawa sa mga pinakapinong kwento ng channel. Sigurado akong magugulat kayo.